Nako, eto para hindi kayo mailigaw, no? May pasabog si Atty. Vic Rodriguez at para hindi talaga kayo totally mailigaw, no? Eto po, may page si Saldico. Eto po, Representative Saldico, may blue check. Ano? Pag sinabing blue check mga kababayan, ay ito ay verified. Ang ibig sabihin ng verified, mga kamunti, alam ko, sa pagkakalam ko, magpapasa ka ng ID para ma-verified ka. So, ikaw to, no? Ang mga account na mga verified na badge na authenticate at pwedeng mga meta-verified na subscriber o mga kilalang tao o brand. Ibig sabihin, di AI. No? At dito, talagang si Saldico may-ari nito. No? Ngayon, para hindi kayo mailigaw ng mga haka-haka ng mga vlogger-vloggeran dyan, no? Mga political vlogger ko, no? Magsimula kayo kay Saldico. Marami siyang part ng video, balikan nyo na lang. No? At tumutugma, hindi naman si Gutesa lang naman eh. Si Saldico, dapat bang paniwalaan si Saldico, mga kaibigan? Hindi pa muna dapat paniwalaan. Pero yung mga nilabas niya, dapat imbestigahan. Nangyari ba? Hindi inimbestigahan. Yung mga post niya, nung November 26, 2025, nangyari ba? Hindi inimbestigahan. Ito dapat imbestigahan. No? Hindi yung Gutesa. Pwede mag-recant yun eh. Ito, pag nag-recant si Saldico dito, tapos na, finish na tayo lahat. Wala tayong pag-usapan. Eh, hindi pa na magre-recant eh. Saldico, kung narinig mo lang to, magdesisyon ka na kung magre-recant ka o hindi. O magpapatuloy ka magbunyag ng katotohanan. Kasi binunyag mo to eh. No? O ito, basahin mo natin itong dahan-dahan ha. Tulad po ng aking nabanggit, sabi ni Saldico to ha, hindi ako may sabi to. Ulitin ko ha, hindi ko pwedeng sabihin totoo ito. Pero pinost niya to ng budget appropriation na si Saldico. Ha? Hindi ko pwede sabihin, maniwala kayo dito sa post niya. Hindi. Ang sa akin lang, ha, mag-imbestiga kayo sa post niya. At dito kayo bumatay, hindi kay Gutesa. Di ba? Tulad po ng akin nabanggit sa aking video, narito po ang ipinadala kong sulat sa Pangulong Bongbong Marcos nitong February 2025. Last year lang yan. Ayan, napakadami oh. Napakadami mga kababayan. Ayan oh. Ayan oh. Ako bilang sa opisina ako sa LGU, gumagawa din ako ng letter eh. At yung letter na yun nakatago sa opisina ko, may pirma po, Eli Saldico. Hindi ito gawa-gawa na kung kailan lang ito ginawa niya. Ito inire-recall, pinapaano ko sa inyo. Ayan panoorin nito ang huling bahagi ng aking paliwanag. Sana po ngayon maintindihan niyo po bakit para walang kahit na investigasyon ginagawa Kongreso, partikular sa issue ng sibuyas, mas importante sa issue ng pagtaas ng presyo ng bigas. Kahit ang gusto ng Kongreso ay pababain ng presyo, hindi ito magawa dahil kontrolado ang kapangyarihan tao. Alam mo, si Saldico, tingin ko hindi siya yung para dito nag-invento lang. Ayaw nyo lang pakinggan. Ang bigat ng trabaho ng chairman ng appropriation. Kayong mga vlogger dyan, mag-aral naman kayo. Alamin nyo kung ano ba talaga trabaho ng chairman ng appropriation ng budget. Ito pa, ito naman po ay listahan ng insertion ni Kong Sandro para sa 2025 GAA. Kung mapapansin nyo, ang taon-taon ay padami ang insertion niyang tuwing BICAM. Ang total ng kanyang insertion sa loob ng 3 taon ay mahigit 50 billion. Ayan may listahan. May listahan. Totoo ba to? Hindi. Huwag nyo munang paniwalaan. Yan ang hirap sa inyo eh. Huwag nyo muna sabihin totoo ito. Huwag nyo muna sabihin hindi totoo ito. Ito lang, imbestigahan. Kaso ayaw ninyong imbestigahan. So wala kayong ibang isisipin, totoo lahat ng ito. Ayaw namin isipin totoo ito kasi ayaw namin maging bias. Kasi wala namang ebidensya na baka pagsasabi totoo ito eh. Maaaring pwedeng ginawa lang ng kamay ito. Sinulat lang, laptop lang, sinulat kaagad. Pwede, di ba? Pero dito, napipilitan kami husgahan na talagang ito ay totoo. Bakit? Kasi ayaw nyong imbestigahan. Tama, mali. Di ba? Ayan eto binabalikan lang, mga kasama, binabalikan natin. Ayan narito po ang listahan ng insertion ni Kong Sandro Marcos 2024. Ayan hawak niyan. Ba't may hawak? Bakit hawak ni Saldico yan? Wala siyang karapatan. Sabi ng isang vlogger, Brad, chairman ng appropriation budget yan. Aral ka muna. Aral ka muna. Tulad po ng aking nabanggit ng part 2, aking pagpapaliwanag. Totoo, nangyari na po ito listahan ng insertion ni Sandro Marcos 2023 noong 2023. Ayan ang dami Ito, may video siya. May banta pa buhay niya, sabi niya. Ayan ito yung mali-maleta.
O, ito. Isa-isa natin pa. Ito napakita na to before pero ipapakita natin yung detalyado. Ayan o. May date. Ayan o, may date o. O, ito. Sabihin yung edit to. May cellphone. Nakita niyo yung date. Ayun o. Kung kailan sinend. Ha? Ayan o, kita niyo yung baba. Ito to, yung arrow. Ito yung arrow. Nakita yung arrow gumagalaw ng computer. Ito, ayan o. October 2024. Sinend to ng ginawa ng October 2. Ito ba madadaya? Puntahan niyo yung messenger. Kausapin niyo yung, hindi ko alam kung sa messenger sinat to. Okay, sa Telegram. Mukhang Telegram to, mukhang messenger to, hindi ko alam eh. Pero kahit saan ba man, kausapin niyo yung pamunuan ng Meta, pamunuan ng Telegram, meron opisina sa Pilipinas yan. Alamin niyo kung kailan sinend to. Huwag niyo na lang alamin kung ano yung dokumento. Yung paano sinend na lang kung kailan, kung totoo. Ayaw niyong gawin kasi malalaman niyo ang totoo. Ayan no? Kita-kita kailan sinend to. Baka sabihin, AI yan, AI. AI? Sinend ng computer? Ng ganyan date? May AI na ba ng 2024, December? May hirang-bihira pa yan. Mga kababayan. Kailan lang ang AI? Kailan lang? Ayan o. Ayan o, may maleta o. Ayan o, may ebidensya. 500 delivery kay RR. Ano ba yung RR? Di binabalikan natin mga kasama para alam ninyo. May resibo si Saldico. Naglabas ng resibo si Saldico. Napakalinaw. Ayan napakadami May sports car. Sabihin nyo, may date pa siya may date to. Nakita niyo baba? Nakita niyo baba? Tingnan nyo Yung picture may baba, may date pa. Tingnan nyo maigi. I-zoom nyo na lang kung di nyo screenshot zoom. Napakadami ayan Eto, walang nga. Kayo ba naman, hay nako, Diyos ko po. Alam mo, ang hirap, mabuti pa yung bulag sa nagbubulag-bulagan. Kasi yung bulag, natutong kumapa, natutong umamoy, natutong makiramdam. Yung nagbubulag-bulagan, tinakpan niya lahat ng kanyang pagdama. Mula makakita, pangdama, pangamoy, lahat tinakpan niya. Pati pagmamahal sa puso niya, diwa niya, tinakpan niya. Para lang mapagtakpan, manalo lang sila sa laban na to. Matalo lang yung sila Marcoleta. Ayan Anong part to? Ayan kwento tungkol sa nabanggit na 56 billion na deliveries para kina dating speaker at Pangulo Marcos. Siya nagsabi niyan. Ayan panoorin po unedited at buong video ng aking paliwanag tungkol sa issue na ibinabato laban sa akin. Sabi niya, bebanta pa buhay niya. Ayan balikan nyo to, part 2. Part 2 ng video, ayan Statement former Congressman Saldico, I respectfully urge to concerned parties to first review to first list of alleged insertion than another directive of President Marcos and clearly reflected in the GAA 2025. You may cross-check the NEP 2025 to verify same line item appear to the assistance this. I have attached with this. Ayan napakalinaw mga kasama. Puntahan nyo lang para narito po ang listado ng proyekto na inutos ni PBBM na insertion sa 2025 budget na may kabuuang halaga ng 100 billion pesos. Ulitin ko, naniniwala ba tayo dito? Hindi muna. Imbestigahan nyo, try nyo. Bakit ayaw ninyo? Sabihin nyo, invento si Saldico, invento. Wala ka pang diagnosis nang gagamot ka na. Sabi ng doktor, pa-check up ka sa akin. Hanapan kita ng gamot. Kung anong gamot yan. Magpa-laboratory ka. Ay hindi, uminom ka agad ng gamot. Yun, nasira kidney mo, nasira atay mo. Wala walang diagnosis Inusgahan mo kagad Di ba ganun yun? Huwag nyo husgahan, imbestigahan niya. Pero ayaw nyo imbestigahan. Alam nyo na, 100 billion, sabi kay Marcos, Ayan part 1 to, ito yung unang paliwanag ni Saldico, gumulantang sa lahat, ang daming share, 138,000, mga kasama, gumising kayo. Ito, Tony Vic Rodriguez, panoorin natin. Ng ating sa baha ng kalimot ang problema natin sa flood control corruption na nagdudulot ng ating dinaranas na paulit-ulit na lamang na pagbaha. So ang ating pamagat, baha, pamalit ulo ng ICC o pamalit ulo sa ICC at Budol Unit Team 2.0. Ang ating pong layunin, gaya po ng ating natuturan, ng ating mga past live vlogs, ang ating pong layunin ay maitaas ang antas ng pampublikong diskurso, makadagdag sa inyong kaalaman at sa inyong kamulatan
upang nang sa ganoon ay kayo po ay magkaroon ng inyong sariling maisog na paninindigan base sa tamang impormasyon, magkaroon kayo ng sarili ninyong opinyon, kuro-kuro at disposisyon upang hindi tayo basta-basta nabubudol sa mga mahalagang usaping panlipunan. Kasali po kayong lahat dito at nandyan po sa inyong mga screens ang ating question of the day. Si Marcos nga ba ang nagbulgar o si Marcos nga ba ang nasa likod ng flood control corruption? Ito po yung ating ICC at Budol Uniteam 2.0. Ang ating pong katanungan, nandyan po sa inyong screen. Si Marcos ba ang nagbulgar o si Marcos ba ang... Hindi na importante kung si Marcos nagbulgar o hindi. Importante yung mga nilabas na ebidensya ni Saldi. Yun ang imbestigahan eh. Di ba? Yun eh. Ang inimbestigahan nila batay sa kagustuhan nila. Hindi batay sa kagustuhan na nilalabas ng panahon. Aling ibig kong sabihin? Yung nilalabas ng mga ni Saldi ko, yun dapat imbestigahan. Hindi yung batay sa pamantayan nila. Doon sa mga investigasyon lumalabas. Lumalabas para na ang ebidensya. Katulad ng nilabas ni Saldi ko. Peki man yun o hindi, imbestigahan nyo. Patunayan nyo kung peki o hindi. Yun lang yun. Paano mo papatunayan ng isang bagay na peki? Maglabas ka ng original. Ganun lang yun. Ibangga mo sa original. Nasa likod ng flood control funds corruption. Ang ating pong unang-una na taga-subaybay ngayong araw si Lenny78. Mabuhay ka Lenny78. God bless you too at Ayen. Si Ellen Olsen, Patria Pidot, 100% po. 100% siyang na supporter, 1,000%. 1,000% na si Marcos ang nasa likod ng flood control corruption. Ang halos lahat ng paaralan sa Kalakhang, Maynila dahil sa baha. Ilang libo o ilang daang libong empleyado ang naiipit, nai-stranded, dulot ng pagbaha. Ilang daang... Wala silang pakialam kahit na may stranded sa baha. Ang importante mapagtakpan nyo kung ba't binabaha. Biruin mo isa, dating general, kailan nyo na, inang huli kay PRRD. Ang dulot daw ng baha ay basura. Isa lang yun. Huwag mo sabihin yun ang dulot mismo. Ikaw naman, aral ka naman. Milyon kung hindi man bilyong halaga ng kalakal ang nalulusaw dahil sa baha, bukod pa sa trafiko. Bukod sa baha, yan pan-traffic. And yet, hanggang ngayon, tulog ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Lubog ang Metro Manila sa baha. Kailan kaya gaganapin muli? Kailan kaya sisimulan muli? Kailan kaya magbubukas muli? Ang pagsisiyasat sa mga daang bilyong piso. Wala silang pakialam dyan. Pinaubaya sa ombudsman lahat. Biruin mo. Trabaho na naging ombudsman pala lahat yon, investigasyon. Grabe, no? Antindi, no? Ano ang Blue Ribbon? Design. Di ba? Kakaiba, no? Tindi nyo. Ang alam ko nga, di ba, pag may barilan, may konting disgrasya, iniimbestigahan ka agad, eh. Ito, malawakan, buong Pilipinas, apektado, sambayan ng Pilipino, apektado. Ikaw, papaubaya mo investigasyon sa iba. Anong ginawa mo dyan? Anong silbi mo sa Blue Ribbon? Di ba? Antindi, di ba? Ibig sabihin, may ayaw malaman. Kung hindi man trilyong pisong halaga ng pera nating mga Pilipino na dapat sana ay sa flood mitigation project na nauwi sa mali-malitang korupsyon. Kalampagin din natin ang Senado. Kailan sisimulan muli? Kailan bubuksan muli? Kailan muli magsisiyasat ang Blue Ribbon Committee ng Senado tungkol dito sa napaka mapanira na pangyayari dulot ng pagbaha? Dito natin makikita yung prioridad ng chairman, yung pinuno ng Blue Ribbon Committee. Yung chairman ng Blue Ribbon Committee, manhead
manhead, samantalang nung siya ay nasa labas pa ng serbisyo, nung siya ay hindi pa kasali sa istruktura ng gobyerno, ang kanyang mga programa, kunwari ay para sa masa, kunwari ay para sa mahihirap, kunyari ay galit sa mga korap, at ngayon siya ay binigyan ng pagkakataon ng mamamayang Pilipino, tahimik, busal ang bibig kung kailan niya sisimulan. Ang pagdinig dito sa maanumalya, napakalawak na kurakot at laganap na korupsyon sa flood control funds. Na ngayon, ang Kalakhang Maynila, kung wala kang tinatago, ikaw magpapasimula ng investigasyon. Totoo. Tapos sabihin nyo si Marcoleta may tinatago. Kung may tinatago si Marcoleta, hindi magpapasimula ng investigasyon yan. Tatandaan nyo. Siya nagpapasimula. O di ba ganyan sinabi nyo kay Pangulo? Kung may si Pangulo dawit, ba't siya nagpasimula ka mo ng investigasyon? Di ba sabi niyo yan? O tapos ngayon sasabihin nyo si Marcoleta dawit. Kayo talaga. At ang ating mga kalunos-lunos na kababayan dyan sa lalawigan ng Bulacan ay lubog pa rin sa baha. Hindi na naalis ang tubig baha. Puno na sila ng alipunga dahil lamang sa kapabayaan ng mga naatasan ng ating saligang batas na magsiyasat dito sa napakamaanumalyang flood control funds corruption. Dito rin natin pag-uusapan itong panukalang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program. Yung panukalang budget for 2027. Napakalaki. 7.2 trillion pesos. Magkano na naman ang ating uutangin? Sapagkat hindi naman sasapat yung revenue o koleksyon ng gobyerno. At doon sa 7.2 trillion pesos na yan, mayroong panukala na magtabi o maglaan ng 3.4 billion pesos para sa MMDA. Ano ang gagawin ng MMDA sa 3.4 billion pesos na nais ilagak ng President's budget for 2027? Yan daw po ay upang maibsan ang problemang dulot ng pagbaha. 3.4 billion pesos. Alam mo, pinag-uusapan dito, mga kaibigan, mga bilyon na. Pero wala silang action na ginagawa, no? Titindi ng mga kaluluwa ng mga to, no? And of the 3.4 billion pesos, maliit na halaga lamang po ito pag tiningnan naman ninyo yung kabuoang halaga na ipinapanukala ng tanggapan ni Bongbong Marcos sa Kongreso. Yung kabuoang pondo para dyan sa flood control ay nagkakahalaga ng 107 billion pesos. Tama yung narinig ninyo. 107 billion pesos ang panukala nilang flood control budget for 2027. Isa na namang malaking kahibangan itong 107 billion na hinihingi ng Marcos Jr. administration sa Kongreso. Bantayan ninyo ito, mga kababayan, sapagkat ang kainaman ngayon ay napakarami na ang nagagalit, nagmumura, nanunumpa, yung mga ginang ng tahanan, mga batang estudyante, ang mga iba't ibang professionals, iba't ibang manggagawa, driver ng bus, driver ng jeep, driver ng padjak, driver ng tricycle, nagmumurat galit na dahil tineperwisyo sila ilang araw na, ilang linggo na nitong baha, paulit-ulit na lang. And yet, for next year, ang hinihinging pondo ng DPWH ay 107 billion para sa flood control budget. Ito'y dapat nating bantayan. Mauuwi na naman ito sa mali-malitang suhol pag hindi natin ito binantayan. At ayon sa ating pagsasaliksik, at lumabas na rin ito, mula 2011 hanggang 2025 o kabuuang 14 years from 2011 to 2025, ang nailagak ng pera nating mga Pilipino patungkol dyan sa pag-ayos ng problema natin sa baha
ay 1.939 trillion pesos. Diri mo, napakalaki, no? Tapos binabaha lang ang syudad natin. Samantalang yung buhangin, nung nakita niyo yung mga buhangin, yung sandbag na nilagay ng mga tao doon sa paninda, hindi naman inagos, di ba? Kamura-mura lang nun, sandbag. Biruin mo to, bilyon pag-uusapan. Maraming pwedeng bakal, mga simento na pwede paglagyan. Ngayon wala kayo nagagawa para sa syudad natin. Hasas kayo, magmamalaki kayo. Sino may kasalanan? Wala. Marcoleta, ay ano nyo, didiin nyo. Tindi ng mga to, no? Walang kaluluwa, halang yung kaluluwa eh. Ganyan na kalaki ang ating ginagastos para dito sa flood control budget. From 2011, lagay po natin sa tamang perspektibo, no? From 2011 to 2025, ang ginagastos na nating mga Pilipino patungkol dito sa flood control budget ay 1.939 trillion. Ganyan na po kalaki. Laki. Yung pera Grabe, di ba? ang iginugugol nating mga Pilipino. Pero Atin, pera natin yan, ha? Pera natin siya, sabi na Tony Vic Rodriguez, pera natin yan. Hindi nila pera yan. sa kabila ng napakalaking pondong ibinibigay na, ibinuhos na para sa flood control, paulit-ulit pa rin ang pagbaha. Nakakasawa na, nakakasuya na, nakakagalit na. Ulitin ko, sa dami ng aking nakausap sa aking paglilibot, ultimo, mga ordinaryong ginang ng tahanan, salamat po sa inyo. Yung mga professionals. Totoo yan, mga teacher, mga professional, lahat nagreklamo. Tapos sasabihin nila, walang galit na tao. Ultimo mga piloto ng eroplano. Pwede ba yan? Binabaha kada lungsod dahil sa kinapagagawa nyo, walang magalit? Ordinaryong manggagawa, nagmumura, Yes. sinusumpa na ang kanilang malulungkot na karanasan dulot ng paulit-ulit na pagbaha. Ang pangunahin dito, pagdating sa NCR muna tayo. Bakit natin kinakailangan talakayin ito? Upang ituwid ang muling pagsisinungaling ng mga nasa pamahalaan. Batiin lang ho natin ang iba nating mga kasama. Yung tambalan Marcos Pinklawan, yung tambalang Marcos Banal-Banalan, at yung tambalang Marcos at Makakaliwa, pinapaalala sa atin na nakakasuka itong kanilang alyansa, yung kain-suka, yung mga kain-suka. Kenneth Kua, may God bless you too, dusahan. Di bali sana kung tayo may kagagawan. Di ba? Kung tayo may kagagawan, pagdusahan natin. Pero tayo'y paulit-ulit na binibiktima. Si Maria Fema Duterte, kasama natin, nanonood. Ayun. Yung MMDA, budget for 2026. MMDA... Alam mo, ito sa MMDA, hindi pa yan. DPWH pa lang na iimbestigahan ni Marcoleta. Hindi pa lahat. Paparating pa lang siya doon. Kaya nga siya kinulong eh. Diba? Kasi marami may iimbestigahan eh. Ganyan kalulupit yung mga yan. Makinig kayo ha. Ang budget ng MMDI ngayong taong 2026 ay 5.88 billion. Kayo, tayong mga nasa Metro Manila, ang budget ng MMDA ay 5.88 billion. MMDA yon, galing sa pambansang pamahalaan yung budget niya. Hindi pa ron kasali yung individual budgets of the LGUs within Metro Manila. All the cities in one municipality, hindi kasali doon ang budget nila. Dahil kung isasama mo ron, higit na malaki sa 5.88 billion. And of the 5.88 billion, yung 2.5 billion this year, 2.5 billion specifically allotted, specifically dedicated, and I think I can say exclusively dedicated for flood control projects, for flood control mitigations. 2.5 billion. MMDA lang yon. Kaya grabe, naman, no? MMDA lang yun, no? Diyos ko po, grabe mga pera ng mga to, wala nangyayari. Oh, yung punta kayo sa mga private mga sektor. Ang halagang 100 million nila, 200 million, makikita mo ang ganda na may mga puno,
may mga halaman na mga ganda, display, bakod na mga ganda, bagong pintura, bagong kalsada. Wala pang bilyon yung gastos nila. Eto, bilyon-bilyon, taon-taon, meron tayong pondo. Wala nangyayari sa kalsada, bako-bako, parang curator ng buwan. Di ba? Baka ba? Yung ba? Mag-isip tayo, mga kasama. Wala nangyayari sa atin. Yung kalsadang dinata natin ngayon, tumanda na tayo lahat, nagkaapo-apo na, nagkapamangkin na lahat. Ganun pa rin yung kalsada na dinadaan natin ngayon. May naiba lang, yung bagawa, yung San Miguel Corporation, gawa yan, mga Skyway. Private sector yan, hindi gobyerno may gawa yan. Yun, magaganda yun. Pero yung mga government property, nasaan? Kung akala nila nabudol nila ang mamamayang Pilipino, ito galing sa inyo to MMDA ha. Huwag sasama ang loob ninyo. Sisihin ninyo yung official ninyo. Ayan, Galing sa inyo ang pahayag na ito. Ayan o. Pakibasa po ninyo mga kababayan at magkomento din kayo. Sang-ayon ba kayo sa naging big improvement in NCR flood mitigation MMDA? mapangahas may na pahayag ng MMDA na naayos na nila ang flood control problem dito sa Metro Manila. Kayo po ang sasagot nito. Hindi ko po salita ito. Ito po ay salita ng MMDA. Big improvement. Ibig mong sabihin, lubog ang Metro Manila, big improvement na yan. Sabi niya dati hanggang second floor yung bahay, ngayon hanggang tuhod na lang eh. Grabe, no? Pinangatwiranan pa yung mali. Sabihin, dapat kaming magpasalamat sa inyo dahil kung hindi pala ninyo inayos ang mga daluyan ng tubig, ang mga kanal, lampas tao na ang magiging tubig baha sa Metro Manila. Panagutin natin sapagkat humihingi tayo ng transparency and full accountability. Ang MMDA, bago na naman magtanggi-tanggi yung lukaret dyan sa palasyo, ang MMDA sa istruktura po ng pamahalaan ay nasa ilalim ng Office of the President. Now, if it is under the Office of the President, big pronouncement like this, na malaking improvement ang nangyari sa pagbaha sa Metro Manila, sang-ayon si Bongbong Marcos sapagkat sa ilalim ito ng tanggapan ng Pangulo. At ang Pangulo ay si Bongbong Marcos. Hinayaan niya ang ganitong mapakapangahas na anunsyo. Therefore, aprobado nila ang ganitong pambubudol ng MMDA. Okay, maraming salamat sa iyo, Atty. Vic Rodriguez, no? At nakita natin si Saldico nagpakita ng resibo dati pa lang, no? I-review niyo 'yon, pag-aralan niyo at sana maimbestigahan, no? Dito durog talaga sila. Durog ka dito, tamba, no? Wala kang kawala ngayon dito. Wala kayong kawala ngayon dito, no? Okay, maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.